Natapos na ang taping nila kaya magkakaroon sila ng victory party sa gabi ng Linggo. Hanggang ngayon ay masama pa rin ang loob ni Lizal kay Rohan dahil sa ginawa ni Rohan. Kung hindi lang sana nangialam si Rohan baka tapos na ang problema nilang dalawa. Natatakot pa rin si Lizal dahil sigurado siyang nasa paligid niya lang ang taong nagbabanta sa kanya. Wala siyang pinaghihinalaan na iba kung hindi si Madison kaya gusto niyang mawala ito sa landas niya. Ayaw niyang mawala ang lahat sa kanya sa isang iglap lang. "Are you still mad?" Tanong ni Rohan kay Lizal pero inirapan lang siya ni Lizal. Nag-aayos ngayon si Lizal dahil dadalo siya ng victory party nila. "You're still mad at me. Ayaw ko lang naman napapatay ka ng tao, Lizal, just because of me. Kung malaman man ang lahat ng tungkol sa ginawa natin, malalampasan naman natin yun, just like Madison." "Hindi mo ko naintindihan, Rohan. Please, just leave me alone. You betrayed me." Masungit pa rin niyang wika. Napabuntong hininga na lang si Rohan. He loved Lizal pero hindi siya papayag na gagawa ng krimen sa Lizal para lang manatiling malinis ang mga pangalan nila. "Hihintayin kita sa baba." Tanging wika na lang ni Rohan. Kahit na magkaaway silang dalawa, isasama pa rin siya ni Lizal sa victory party para sa pagtatapos ng drama nila. Samantala naman, nag-uusap si Tyler at Ariel sa loob ng opisina ni Tyler. "Are you sure about his plan?" Tanong ni Tyler sa sekretary niya. "Ako nang bahala mamaya, sir. Siguraduhin niyo lang nakasama niyo si Madison mamaya dahil hindi tayo sigurado sa kung anong pwedeng mangyari." Napatango naman si Tyler. Pagkakatiwalaan niya si Ariel dahil si Ariel ang matagal nang nakamasid sa taong gustong pumatay kay Madison. Hindi na makapaghintay si Tyler na mahuli ang tunay na may sala. "Tyler!" Sabay na napatingin si Ariel at Tyler sa pintuan nang tawagin siya ni Madison. Tiningnan at tinanguan na lang ni Tyler si Ariel, saka naman umalis si Ariel. Tiningnan ni Madison si Ariel na lumampas sa kanya bago niya tiningnan si Tyler. "Pinag-uusapan niyo pa rin ba tungkol sa trabaho?" Tanong niya. Sinalubong naman ni Tyler si Madison sa kanya itinilalayang umupo kahit na hindi pa man malaki ang tiyan niya. "May inutos lang ako kay Ariel. Kailangan kong basahin ang mga reports bukas. Yun lang naman. Bakit hindi ka pa nagpapaayos? Magsisimula na mamayang victory party." Pag-iiba niya ng usapan. "Akala ko ba sasama ka sa akin sa butik? Kanina pa kita hinihintay sa kotse pero hindi ka pa rin bumababa. Kaya nga pinuntahan na kita dito." Napakamot na lang si Tyler sa batok niya dahil nakalimutan niyang kanina pa pala naghihintay sa kanya si Madison. "Yeah, I'm sorry love. Let's go." Tumayo na si Tyler sa kanya nilahad ng kamay niya kay Madison. Alam ni Tyler na galit na naman si Madison sa kanya. Bakit ba hindi siya nag-iingat? Alam niya na ngang buntis si Madison kaya paniguradong mag-iiba-iba ang mood niya. "Don't get mad at me babe, please. I'm sorry. Nawala lang sa isip ko dahil kailangan kong report na yun bukas." Aniya pa kahit nang totoo naman ay hindi talaga yun ang pinag-uusapan nila. Hindi naman umimik si Madison habang naglalakad silang dalawa. Hirap na hirap pa naman si Tyler na paamuhin si Madison ngayon dahil kapag nagtampo siya talagang 1 linggo bago masuyo. Nagtungo na silang dalawa sa butik at sinimulan naman ng ayusan si Madison. Hindi maiwasang hindi mapatingin ng mga staff kay Tyler at Madison. Nagtataka kung bakit magkasama silang dalawa. Hindi naman yun napapansin ni Madison dahil nakatutok siya sa cellphone niya habang nagbabasa naman ng magazine si Tyler. "Ano bang tinitingnan mo sa kanilang dalawa? Magtrabaho ka na lang. Saan ng bakla sa katrabaho niyang babae? Hindi ka ba nagtataka kung bakit silang dalawa ang magkasama? Hindi ba at may asawa na si Mr. Moya? Kahit sino namang makakita sa kanilang dalawang magkasama ay iisipin na baka may relasyon silang dalawa. Sikat na artista si Madison at isang president ng kumpanya si Mr. Moya. Pagchichika ng babae, kaya napailing na lang sa kanya ang bakla. Huwag kang issue, okay? Gawin mo na lang ang trabaho mo. Kung ayaw mo mapaalis sa trabaho." Anas ng bakla sa kanya nilapitan si Madison at sinimulang lagyan ng mga kolerete ang mukha niya. Ilang minuto naman ang lumipas nung pumasok si Clara. "Hi Madison!" Masayang bati ni Clara kay Madison. Tiningnan naman ng bakla ang katrabaho niya kung ano-ano ang iniisip kay Madison at Tyler sa kanya to inilingan dahil sa mabilis na panghusga niya. "Dito na po kayo ma'am para maayusan na rin po namin." Saad na isa pang staff kay Clara. Pinaupo siya sa tabi ni Madison at nakatingin si Madison kay Clara sa salamin. Kitang-kita ang saya sa mukha ni Clara. "Kamusta? You look happy."
Nangasar na wika ni Madison kay Clara. Mas lalo namang ngumiti si Clara na pumasok sa loob ng butik si Joaquin. Napatingin si Madison na makita niya sa refleksyon ng salamin ang lalaking pumasok ng butik. Tiningnan ni Joaquin si Tyler at hindi niya inaasahan na nandito rin pala si Tyler. Hintayin na lang kita sa kotse, saad ni Joaquin kay Clara. No, sit down. Maotoridad na utos ni Tyler. Sa salamin na nakatingin si Clara at Madison para makita ang dalawang lalaking nasa likuran nila. Napapakamot naman sa batok si Joaquin saka siya naupo sa tabi ni Tyler. Hindi na sila nagkausap na dalawa pagkatapos na nangyaring aksidente. Pinipigilan ni Clara ang pagtawa niya dahil sa itsura ni Joaquin. Para siyang bata naghihintay sa nanay niya. Para siyang inaapi ng kaaway niya. He really love you, Clara. I still can't believe na hinihintay ka niya ng 6 na taon. Bihira na lalaking katulad niya kahit na walang kasiguraduhan ang paghihintay niya. Mahinang wika ni Madison kay Clara nang iwan sila ng mga nag-aayos sa kanila. Matamis na mangumiti si Clara dahil hindi niya rin akalain na nagawa ni Joaquin yon para sa kanya. Paniguradong hindi naging madali para sa kanya ang 6 na taon na paghihintay. I have a lifetime para bumawi sa kanya. 6 na taon man ang nawala sa amin pero marami pa naman kaming natitirang taon para bumawi sa isa't isa, hindi ba? Pagkatapos kang ipakilala ni Tyler bilang legal wife niya, magpapakasal na rin kami ni Joaquin and we will spend our time to each other and building our own family too. Bakas na bakas ang excitement sa tinig at mga mata ni Clara kaya napangiti si Madison. Tumahimik na silang dalawa nang simulan na silang ayusan. Matyaga naman naghihintay si Tyler at Joaquin sa sofa. Nang malapit nang matapos si Clara at Madison ay sinimulan na rin silang asikasuhin ng mga staff ng butik para ayusan din sila. Nasa kabilang room na si Tyler at Joaquin. Dahil magbibihis na si Madison at Clara. Make sure na walang maiiwang lalaki sa room nilang dalawa habang nagbibihis sila. Pagbabanta ni Tyler sa mga staff, kaya walang nagawa ko hindi ang lumabas sa mga bakla para makapagbihis si Clara at Madison. May mga babae naman para asikasuhin at tulungan sila sa pagbibihis nila. Nang matapos na silang magbihis ay muling pumasok ang mga bakla na lumabas para ayusin naman ang mga buhok nila. Nakabihis na rin si Joaquin at Tyler kaya naghihintay na lang silang dalawa sa sofa. Make sure to make her happy, Joaquin. Honest ni Tyler kay Joaquin. I will marry her as soon as possible. I'm sorry. I didn't mean to take her away from you. I swear, hindi ko alam na may asawa siya noong panahong nagkikita kaming dalawa. Pagpapaliwanag niya, natatawa na lang si Tyler sa isip niya. Don't say that. We're both happy now with our partners. Kung paano mo siya napasaya nung mga panahong hindi ko nagawa, gawin mo pa rin ngayon. At huwag na huwag mo nga hayaang mawawalang mga ngiti niya. Tumango naman si Joaquin. I will. Sagot niya. Pagkalipas ng ilang minuto natapos na ring ayusan si Clara at Madison. Sabay na silang lumabas at napatingin sa kanila ang dalawang lalaki na naghihintay sa kanila. Napangiti si Tyler habang nakatitig kay Madison. Ganun na rin si Joaquin kay Clara. Gusto sana nilang lapitan ang mga partner nila pero hindi na nila ginawa dahil may mga matang nakamasid sa kanila. You both beautiful. Pagpuri ni Tyler sa sinang-ayunan naman ni Joaquin. Halos sumabot na sa tenga ni Clara ang mga ngiti niya dahil iba talagang kasiyahan na ipinaparamdam ni Joaquin sa kanya. Inaabot ni Tyler ang card niya sa isang staff para bayaran ang lahat na nagastos nila. Ako nang bahala kay Clara. Mahinang wika ni Joaquin sa kanya ibinigay kay Tyler ang card niya. It's on me. Itago mo na lang yan para sa kasal niyong dalawa. Aniya, nahihiya namang ibinalik ni Joaquin ang card niya sa wallet niya. Alam niyang hindi niya kapantay si Tyler pero kahit na ganoon kaya niya namang bilhin ng mga gusto ni Clara. Umalis na silang 4 sa butik at dumiretso na silang 4 sa hotel kung saan gagawin ang victory party nila. You're so gorgeous, babe. Pagpupuri pa rin ni Tyler kay Madison. Pwede bang tumingin ka sa dinaraanan mo kung ayaw mo mabangga tayong dalawa? Pagsusungit ni Madison dahil natatakot siyang baka bigla silang maaksidente. Dahil sa kanya nakatingin si Tyler. Natawa naman si Tyler sa kanya tinunang paningin niya sa dinaraanan nila hanggang sa makarating sila ng hotel. Nauna nang bumaba si Tyler sa kanya pinagbuksan si Madison ng pintuan. Nakasunod naman sa kanila si Clara at Joaquin. Paniguradong marami ng tao sa loob ng function hall at ayaw niyang gumawa ng eksena kaya tiningnan ni Tyler si Joaquin. Naintindihan naman ni Joaquin ang tingin ni Tyler sa kanya kaya lumapit na silang dalawa.
Nagpalit na muna silang dalawa ng partner nila dahil kapag pumasok sila ng function hall tapos magkaiba ng partner si Tyler at Clara, paniguradong maaagaw nila ang atensyon ng mga dadalo sa victory party. You are both lucky to have each other. Until now, I still can't believe that you waited 6 years for her. Saad ni Madison habang naglalakad silang dalawa ni Joaquin. Of course, I love her at kahit ilang taon siguro, maghihintay ako kahit walang kasiguraduhan kung magigising pa ba siya at maaalala ako. Senserong wika ni Joaquin. Sumilay ang matamis ng ngiti sa labi ni Madison. Maswerte si Clara dahil ang dalawang lalaking minahal niya ay pareho siyang minahal na sobra. Hindi niya maiwasang hindi maikumpara ang past relationship niya with Rohan. Hanggang ngayon, hindi niya alam kung saan ba siya nagkulang para magawa siyang lokohin ito. Nang pumasok sila ng function hall ay napatingin sa kanila ang mga tao sa loob. Napataas ang kilay ni Lizelle nang makita niya kung sino ang kasama ni Tyler na naglalakad ng red carpet. Napatingin din sila kay Joaquin na hindi nila kilala. Kanya-kanyang bulungan ng mga artista na pumunta dahil inaasahan nilang magkasama sa red carpet si Madison at Jaime. Hindi mo ba inakit si Madison na maging partner mo? Tanong ni Gerald kay Jaime. Hindi naman umimik si Jaime. Sigurado si Jaime na may dahilan kung bakit hindi si Tyler at Madison na magkasama ngayong naglalakad sa red carpet. Ang hindi lang maintindihan ni Jaime, bakit ibang lalaki pang inaya ni Madison na makasama niya kung pwede naman siya. Tanggap niya naman na pagmamayari na siya ni Tyler at willing lang din siyang maging partner ni Madison kung pinoprotektahan ni Tyler ang pangalan niya dahil ang alam ng lahat na asawa niya ay si Clara. Okay, good evening everyone. Let's give a round of applause for Mr. Moya, our president. Saad ng host, nagpalakpakan naman ang lahat na nasa function hall. Umakyat na si Tyler sa stage at kinuha ang mic, sa kanya tinignan ng lahat ng bumuo ng project nila. Hello everyone. Our taping was a success. We not only nailed every scene, but the teamwork was top-notch, right? You know, this success isn't just about each one of us. It's about the whole team. Every script handed to us, every take, you can feel the hard work and dedication from the production team, directors, and of course, our fellow cast members. It's also cool to think that despite of the fatigue and challenges, we're all helping each other out. The jokes, laughter, and support bring life to the set. It's awesome working with the people who are willing to give their best for the project. So everyone, let's just keep pushing. Every day of taping, let's keep our goals in mind and think about the joy we're bringing to the audience. Congratulations to all of us. And I'm super excited for the next adventures behind the camera. Thanks a lot to each other of you. Cheers to our success. Kinuha ni Tyler ang wine glass na nasa tabi niya. Sa kanya tinaas, ganun din ang ginawa ng lahat na pumunta para sa victory party nila. Cheers! Sabay-sabay nilang sigaw sa katinaas sa mga wine glass nila at sabay-sabay na ininom yon. Lahat sila ay masaya dahil marami mang nangyari. Marami mang pinagdaanan ng mga cast ay nalampasan pa rin nila. Successful pa rin nilang natapos ang project nila. Napatingin si Jaime kay Madison nang hindi niya ininom ang alak niya. Naalala niya namang buntis nga pala si Madison at hindi makakabuti sa batang alak. Humugot ng lakas ng loob si Jaime sa kanya pinuntahan si Madison. Hi, nakangiti niyang bati dito. Tiningnan niya rin si Joaquin na katabi ni Madison. Hey, congrats to us. Ngumiti naman at tumango si Jaime kay Madison. Congrats to us. Anas niya rin. Hindi niya maiwasang hindi mapatingin kay Joaquin kaya napansin niya ni Madison. He's Clara's fiancé. Mahina niyang wika kay Jaime. Dahil halata namang nagtataka si Jaime kung sinong kasama niya. What? Akala ko ba'y kakahiwalay pa lang nila ni Mr. Moya? Mahina niya ring bulong. Hindi naman sila naririnig ni Joaquin dahil nakatuon ang paningin niya kay Clara. Mahabang kwento pero namagising si Clara mula sa aksidente. Hiwalay na pala sila ni Tyler. At may boyfriend na si Clara. Hindi lang siya naalala ni Clara dahil ang naalala ni Clara ay si Tyler. Pagpapaliwanag niya. Napatango-tango naman si Jaime nang maintindihan niyang sinasabi ni Madison. Parang teleserye lang Anas ni Jaime na ikinangiti ni Madison dahil sino nga bang mag-aakalang mangyayari pala sa totoong buhay ang nangyayari sa mga drama lang. Samantala naman, parang binuhusa na malamig na tubig si Lizelle nang makareceive na naman siya ng email mula sa taong nang bablackmail sa kanya. See me here at the backstage.
Dahil kung hindi, ilalantad ko lahat ng ginawa mo at ng boyfriend mo. Wika nito kay natatarantan tumingin si Lizal sa likod ng stage. Nasa paligid lang talaga niya ang nagba-blackmail sa kanya. Lizal, where are you going? Tanong ni Rohan. Nangakma sana nga alis si Lizal. Remember the person na nabablackmail sa akin? He emailed me again and he said na nasa likod siya ng backstage. What? Bakit mo pupuntahan? Paano kung may mangyari sa'yo? Mahina ang pag-uusap nilang dalawa kaya walang makakarinig. Mas matakot ka, Rohan, kapag nalaman ni Madison ang lahat at sabihin niya lahat kay Mr. Moya. May dingwi ka ni Lizal, saka siya naglakad patungong backstage. Sumunod naman sa kanya si Rohan. Dumaan sila sa gilid para makapasok sila ng backstage. Wala namang makakapansin sa kanila dahil hindi naman sila sa mismong stage umakyat para pumunta ng backstage. Nang makarating sila ng backstage ay hinanap ni Lizal ang taong nananakot sa kanya. Magpakita ka sa akin. Ano bang kailangan mo? Why are you doing this to me? Galit na galit niyang wika. Kahit naman magsigawan sila sa likod ng stage ay walang makakarinig sa kanila dahil sa lakas ng speaker nila. Come out now! Sigaw na naman ni Lizal habang nililibot ang paningin sa likod ng stage. Baka nantitrip lang yun. Let's go, Lizal. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa atin dito. Pag-aya ni Rohan sa kanya. Ano ba, Rohan? Pwede bang tulungan mo na lang ako? Hindi yung para kang baklang nagtatago na lang palagi sa likod ko. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin dahil ginagawa ko to keep our names clean. Kapag nalaman na lahat na niloko natin si Madison at tayong dahilan ng pagbagsak niya noon, ano na lang ang mangyayari sa atin? Iniisip mo ba yon? Tulungan mo naman ako malinis lahat ng ebidensya dahil kapag nalaman na lahat na mutik nating ipapatay si Madison, pareho tayong makukulong. Maswerte na lang si Madison dahil ibang coaching nakabangga sa kanya dahil kung naabutan lang siya ng inutusan natin para banggain siya paniguradong matagal na siyang patay at tahimik na ang buhay nating dalawa. Nanggagalaiti niyang sigaw kay Rohan. Napahilamos naman sa mukha niya si Rohan. Tama na, Lizal. Sa ginagawa mo, mas ipapahamak mo lang ang sarili natin. Umuwi na lang tayo at kung gusto mong maging tahimik ang buhay natin, umalis na lang tayo ng bansa at subukan maghanap ng magandang trabaho sa ibang bansa. Pwede ka naman mag-apply dun to be a model kung gusto mong i-keep ang pagiging famous mo. That is enough! Tama na ang isang pagkakamaling nagawa natin kay Madison noon. Hilaw na natawa si Lizal. Bakit? Nagsisisi ka na? Mahal mo na ba ulit si Madison? Kung hindi mo lang sana pinalitan ng baril na gagamitin sana sa taping namin, di sana pinaglalamayan na siya ngayon. Pinaghirapan kong palitan ng totoong baril ang toy gun na yun, tapos ikaw pang tatry doon sa akin? Dahil hindi na tama, Lizal. Please wake up. Sa ginagawa mo, hindi ko alam kung kilala pa ba kita. Isipin mo naman sana pinagsamahan yun ni Madison, kahit yun na lang. Hayaan mo na siyang mabuhay ng tahimik kasama si Tyler. Hindi kita hahayaan na makapatay ng tao, Lizal. Mas mabuti nang bumagsak tayo gaya ng nangyari kay Madison kaysa naman pareho tayong humihimas ng rehas. Hindi ka pa ba kontento sa mga ginawa mo sa kanya? Pinakidnap mo na siya. Ikaw din ang may gawa ng paulanan ng bala ang sinasakyan niyang van. Hindi ka pa rin ba tapos sa pagpapahirap sa kanya? Asawa niya si Mr. Moya. At kapag nalaman ni Mr. Moya ang lahat, paniguradong hindi niya palalampasin ang mga kasalanan ginawa mo kay Madison. Pagpapaliwanag ni Rohan kay Lizal. Napaawang ang labi ni Madison at nabitawan niya ang hawak-hawak niyang juice nang marinig niya ang lahat ng pag-uusap ni Lizal at Rohan. Lahat ng dumalo sa victory party ay narinig ang pinag-uusapan ni Rohan at Lizal dahil hindi nila alam na may nakatagong kamera sa backstage at nakatutok sa kanilang dalawa. Kung saan ay kitang-kita sila sa malaking screen na nasa stage. Lahat sila nakatulalang nakatingin sa screen. Maraming mga katanungan ang tumatakbo sa isip nila. Natutop na lang ni Madison ang labi niya dahil sa dami niyang narinig ngayong gabi, hindi siya makapaniwalang si Rohan at Lizal pala ang mastermind ng lahat ng mga nangyari sa kanya. Napalunok na lang siya at para bang nangihinang mga tuhod niya. Madison, nag-aalalang wika ni Jaime sa kanya ito inilalayan para kung sakali mang mawala ng balanse si Madison ay hindi siya babagsak sa malamig na sahig. Uminom ka na muna ng tubig. Inabutan ni Gerald ng tubig si Jaime para ibigay kay Madison. Ininom naman yun ni Madison dahil pakaramdam niya ay natutuyuan na lalamunan niya. Oh my gosh! Totoo ba ang lahat ng sinabi niya? Like what the heck? Komento ng mga nasa paligid nila. This is a crime! She's a criminal! Dagdag pa ng iba. Patuloy pa rin ang pagtatalo ni Rohan at Lizal sa likod ng stage.
hindi pa rin nila namamalayang pinagpepiestahan ng mga pangalan nila. Kung hindi mo lang naman sanang naisipang i-set up silang dalawa ni Daryl, hindi mangyayari ang lahat ng ito, Lizelle. Pare-pareho naman na tayong sikat ni na Madison. Nagkaroon lang naman tayo ng problema dahil sa ginawa natin sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ba ako pumayag sa plano mong pagmukhain na niloko ako ni Madison when in fact tayo naman talagang nagloko. Sigaw ni Rohan kay Lizelle. Hilaw na tumawa si Lizelle. Hindi niya makapaniwalang tiningnan ang nobyo niya. Seriously, Rohan? Sinisisi mo ba ako sa lahat ng mga ginawa natin? Dalawa tayo nagplano ng lahat. Kaya bakit parang sinisisi mo ko? Kaya nga gusto ko nang mawala sa landas natin si Madison para matapos na ang lahat ng problema natin. Sigurado kung siya rin ang nagbablackmail sa akin at kung hindi mo lang sana pinalitan ng baril na pinalit ko, di sana tapos ng problema natin. Ang bobo mo kasi. Ako na nga gumagawa ng paraan para matapos ng problema natin. Ikaw pang trumaydor sa akin. Kung tinutulungan mo na lang sana ako, hindi yung puro ka na lang reklamo sa lahat ng ginagawa ko. Umiling naman si Rohan. Mahal niya si Lizelle, kaya nga pinili niya ito over Madison. Pero pagod na siya sa mga ginagawa ni Lizelle. Hindi niya na rin alam kung kilala pa ba niya ito o hindi na. Ibang-iba ng Lizelle na nakilala niya noon. Ibang-iba na ito sa Lizelle ngayon. Hindi niya akalain na magagawang maging kriminal na Lizelle para lang sa karir at pangalan niya. I don't care about my name and career now, Lizelle. I'm sorry, pero gabi-gabi kong pinagsisisihan lahat ng ginawa ko kay Madison. Walang ginawang kasalanan sa akin si Madison. I am just a jerk that she met. Ang babaw ng dahilan ko para iwan ko siya. Dahil lang sa hindi niya mapunan ng pangangailangan ko bilang lalaki, iniwan ko siya at sinira ang pangalan niya. I love you, Lizelle, but please stop this. Lalo mo lang sisirain ang reputasyon mo. Hindi natin kayang kalabanin si Mr. Moya na asawa ni Madison. Lahat sila na nakarinig sa sinabi ni Rohan ay lumingon kay Madison na nasa harapan. Hindi sila makapaniwalang asawa ni Tyler si Madison. Tiningnan din nila si Clara na kilala nila bilang asawa ni Mr. Moya. Nalilito sila sa mga nangyayari dahil kailan lang nag-announce ang tungkol sa relasyon ni Tyler at ni Clara pero ngayon malalaman nilang si Madison palang asawa ni Tyler? I'm confused. Anas ng isang babae habang nakatingin kay Madison na hanggang ngayon ay inaalalayan pa rin ni Jaime. Natigyan na lang sa pagtatalo si Lizelle at Rohan nang puntahan na sila ng mga pulis sa likod ng stage. Nagtataka silang nakatingin sa mga pulis. Kayong dalawa ay inaaresto namin sa kasalanang, ano bang ginagawa nyo? Galit na sigaw ni Lizelle sa kanila. Nakakunot na ang noon ni Rohan dahil nagtataka na rin siya. May hindi tama. Alam niyang pain ang nangyari sa kanila ni Lizelle. Pinag-away silang dalawa ng taong kung sino man ang nagpapunta sa kanila sa backstage para malaman ang mga kasalanan nila sa screen. Huling-huli na po kayo, ma'am, dahil rinig na rinig po naming lahat ang pinag-usapan nyo. Lahat po ng nasa function hall ay witness namin sa mga pag-aamin nyo, kaya wala na po kayong kawala. Wika ng police officer. Mabilis namang lumabas si Lizelle sa likod ng stage at tumingin sa malaking screen. Nalalaki na lang ang mga mata niya nang makita niya napapanood pala silang dalawa. Pakiramdam niya inamanhid ang buong katawan niya. Hindi siya makagalaw. Napapailing na lang siya. Hindi maaari. Hindi pwedeng masira lahat ng plano niya. Hindi pwedeng masira ang pangalan at karir niya. Tahimik na sumunod si Rohan sa mga pulis. Nilapitan na rin ng isang pulis si Lizelle para sana pusasan ito nang magpumigla si Lizelle. Mas lalong tumalim ang mga tingin ni Lizelle nang makita niya si Madison na nakatingin sa kanya. This is all your fault, you witch! Plinano mo lahat ng ito para masira ang pangalan namin ni Rohan. Hindi mo pa rin matanggap na ako nang nagmamay-ari sa kanya? Bakit ka pa bumalik? Galit na galit niyang wika kay Madison, pero tahimik lang si Madison. Nakakuyom ang mga kamao ni Madison. Gusto niyang sampalin ng paulit-ulit si Lizelle pero hindi magiging sapat yun para pagbayaran niya ang lahat ng ginawa ni Lizelle sa kanya. Ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Si Lizelle ang pinagsimulan ng lahat na nangyayari sa buhay niya. Siya ang mastermind kaya hindi nagkakaroon ng tahimik at payapang buhay si Madison. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Madison para pakalmahin ang sarili niya. You deserve it, witch! May ding wika ni Madison na ikinagalit lalo ni Lizelle. Mabilis ang naging kilos ni Lizelle na hindi namalayan ng pulis. Nakuha ni Lizelle ang baril na nasa bewang ng pulis sa kanya tinuto kay Madison. No! Sigaw ni Jaime at mabilis na niyakap ng mahigpit si Madison. Nagsigawan ang lahat na nasa function hall at nagkagulo sila. Nag-uunahan na silang makalabas dahil natatakot na baka madami sila sa nangyayari.
Naagaw naman kaagaw ng pulis ang baril na hawak ni Lizelle. Saka siya pinusasan. "Let me go! I will kill that woman!" Sigaw pa rin ni Lizelle. Napatulala si Madison. "Madison, love!" May hinang saad ni Tyler na nagulat din sa mabilis na pangyayari. "Jaime!" Nanginginig ang boses ni Madison na tinawag si Jaime. Tinapik niya to. Lumayo naman na si Jaime kay Madison at bahagyatong humiti. "Are you okay?" Tanong ni Jaime. Namumulang mga mata niya halatang may dinadaing siya. Nakahinga ng maluwag si Madison na makita niyang okay lang naman si Jaime. "Love, you okay? Hindi ka ba nasaktan?" Tanong ni Tyler kay Madison. Umiling naman si Madison sa kanya, tiningnan si Jaime. "Oh my God, Jaime!" Sigaw ni Karil nang bigla itong bumagsak. Mabilis namang dinaluhan ng mga kasama niya si Jaime at dun pa lang nila napagtanto na may tama pala ng bala sa likod si Jaime. "Jaime, no, please!" Umiiyak ng wika ni Madison. Hinawakan niya si Jaime at pinahiga ito sa binti niya. Sunod-sunod na ang pagbagsak ng mga luha ni Madison dahil hindi niya mapigilang sisihin ang sarili niya. Nakangiti naman si Jaime na nakatingin kay Madison. Masaya na siyang nasiguro niyang ligtas at hindi nasaktan si Madison. Yun lang ang mahalaga sa kanya. Wala na siyang pakialam kung maging kapalit man nun ay ang buhay niya. "Shit, where's the rescuer? Call them!" Galit na sigaw ni Tyler. Hinaplos ni Jaime ang pisngi ni Madison at pinunasan ng mga luha nito. "Don't cry, Madison. You should be happy dahil magiging malaya at tahimik ka na mula sa nakaraan. Wala na makakapanakit pa sa'yo." Ani ni Jaime. "Huwag ka na magsalita, please. Save your energy. I'm begging you." Nang dumating ang mga rescuer ay mabilis na nilang inasikaso si Jaime at sinakay na sa stretcher nila. Inalalayan naman ni Tyler ang asawa niya. Nilapitan na rin ni Clara si Madison at inalalayan ito. "Are you sure you're okay? Hindi ka ba nasaktan?" Nag-aalala niyang tanong. Umiling si Madison. Hindi na siya makapagsalita sa mga hikbi niya. Nagigilty siya sa nangyari kay Jaime at hindi niya alam kung anong gagawin niya kapag may nangyaring hindi maganda kay Jaime. "Let's go. I need to take you in the hospital to make sure that you and our baby are okay." Inalalayan niya si Madison na maglakad palabas ng function hall hanggang sa makalabas sila. Lahat na nangyari ngayong gabi ay mabilis na kumalat sa social media. Tila ba nagising ang lahat ng mga tao dahil sa malaking balita at kaguluhan ang nangyari sa showbiz industry. Lahat sila hindi makapaniwalang ang iniidolo nilang si Lizelle ay isa palang kriminal. Kinamuhian nilang lahat si Madison sa kasalanang hindi pala niya ginawa. Dinala nila si Madison sa ospital para ma-check ito lalo na't masayado siyang naging emosyonal. Lahat sila'y mga naka-formal attire pa nagpunta sa ospital. May bakas din ng dugo sa dress ni Madison kaya binihisan na muna siya ng hospital gown. "She's okay and the baby pero sana hindi na maulit to. Maaaring maapektuhan ang baby nyo. Ang pagiging emosyonal ng isang ina ay nararamdaman ng baby nyo. Ingatan at talagaan mo na ang sarili mo, Miss Madison. Hindi na natin sigurado kung anong mangyayari sa susunod." Anas ng doktor sa kanya. Napatango na lang si Madison. Hinawakan ni Tyler ang kamay ni Madison at nagpapasalamat na naging okay lang ang mag-ina niya. Nang umalis ng doktor ay tinanong ni Madison kung kamusta na ba si Jaime. "Sa tingin ko ay nasa operation room pa siya." Sagot naman ni Tyler. "I'm happy that you and our baby are okay. Hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan si Jaime sa ginawa niya para sa'yo. Hindi ko kakayanin, Madison. Once is enough. Hindi ko na alam kung paano ko pa ihahandle ang sakit kapag iniwan mo rin ako." Dagdag niyang wika. Minsan na siyang nasaktan dahil kay Clara at pinilit niyang tanggapin yun lahat. Kung hindi pa dumating sa buhay niya si Madison, baka hanggang ngayon hindi pa rin siya nakaka-move on kay Clara. Hinalikan ni Tyler ang likod ng palad ni Madison at hinaplos naman ni Madison ang ibabaw ng ulo ni Tyler. Naintindihan niya si Tyler dahil pareho naman silang nasasaktan ng mga taong minahal nila. Kalat na kalat nang nangyari sa gabing iyon sa social media. Walang ibang naging topic ang buong Pilipinas kung hindi sa malaking iskandalo na nangyari sa showbiz. Nakatuon ang atensyon ni Madison na nakatingin sa TV ng ospital. Pinapanood ang balita tungkol kay Lizelle at Rohan. Pareho na silang nasa kulungan ngayon at humihimas na ng rehas. Hindi matanggap ni Lizelle ang nangyari kaya nagwawala na siya sa loob ng kulungan. "Pakawalan niyo ako dito! Hindi niyo ba ako nakikilala? Ako lang naman si Lizelle!" Malakas ng sigaw. Napapahawak na lang sa tenga niya ang mga pulis na nagbabantay sa kulungan ngayon dahil kanina pa maingay si Lizelle. "Aray ko! Ano ba?" Galit na baling ni Lizelle sa babaeng nanipa sa paa niya. "Kilala ka namin at hindi mo na kailangang ipakilala ang sarili mo. Pero ngayon hindi ka na artista.
dahil pare-pareho na tayong kriminal dito. Pwede bang manahimik ka na dahil isang ingay mo pa tatadya ka na talaga kita? Sige, gawin mo't ikaw ang papatayin ko. Matapang na sigaw ni Lizal sa babaeng kumausap sa kanya. Napatas naman ang mga ka-roommate ni Lizal dahil sa hawak niyang patalim. May dala-dala siyang maliit na patalim at hindi mo mahahalatang patalim pala yun dahil para lang siyang isang keychain. Sir, may patalim ang babaeng pasok dito! Sigaw ng isang babae. Takot silang mamatay dahil mukhang baliw na si Lizal. Binuksan naman ng mga pulis ang salda nila at kinumpiska ang hawak-hawak ni Lizal. Hayop ka! Mamatay na sana kayong lahat! Halos masira na ang eardrums nila sa sobrang ingay niya. Ano kayang mangyayari kay Jaime ngayong delikadong buhay niya dahil sa pagligtas niya kay Madison? At ano na ang mangyayari kay Lizal at Rohan ngayong sumingaw na ang matagal na nilang lihim na itinatago? Sundan ang nalalapit na pagtatapos ng ating kwento.